kayo po ay lumuhod. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ay may paraan, lahat ng kalooban niya, tunay na makakaginhawa sa kalooban ng bawat isa. Sapagkat kung dadanghin lamang ang kanyang kalooban, tuwir ang makakaunawa ang bawat anak niya. Kaya halina mga minamahal ko, napakahalaga ng Espiritu ng Ama sa buhay ng tao. Kaya kung ito lamang ay kakamtin at tatanggapin tuwiran ng bawat isa, walang magudukot malulugmok ang kanilang katauhan. Buhay po ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Ipagpaumanhin ninyo kung ako po ay nahuli. Bilang isang pupunching sa gawain ito, na binigyang karapatang makapamuno sa inyo, ang lahat po ng aking pakikitungo at pakikibahagi sa inyong lahat na kapatiran, mga alagad, mga kaps, ay patin, choir, nais ko pong maparti-parti. Hindi po sa pagtatangi, nawa po'y makaunawa ang lahat, kaya kumisan may tinutunguhan ako na hindi ko na sinisiwalat sapagkat yung iba po ay hindi nakakaunawa, baka magkasala lamang. Dahil may tinatangi pala si Apo mo. Hindi po. Kung kayo rin po ay mag-aanyaya at pinakailangan at nararapat, ay wala po akong tututulan. Ako po ay nagmula sa isang dako na sapagkat nung isang linggo po, nung isang linggo, ako'y kinausap ni Paps Onyo, Paps Jojo. Ako, kung pwede po sana na makasama kayo sa banding namin, ang buong pamilya. Lahat naman po sila ay nagtutungo rito. At birthday po kanong kapatid namin pangalan. At lahat kami salo-salo na yun ay para na rin po sa alam ko po ang katutuwa ni Paps. Kung ano pa ako ang kalooban ng Panginoon, tingnan natin kung wala akong mga schedule noon, sabi ko. Subalit, nagkaroon pa nga po ng ganong karamdaman si kapatid na Onyo na hospital. Ay lalo po akong parang, sabi ko, ano ba ito? Pagsubok sa akin kung ako po ba ay alin ba ang unahin ko, gawain o yaon. Subalit, alam niyo po ba, idinatal sa akin, anak, hindi ka maglilibang doon, kundi mag-misyon ka rin sa kanila. At ito po ay ginampanan din ng Panginoong Jesucristo nang siya'y nabubuhay. Mayroon din siyang mga tahanan na tinutunguhan, mayroon din siyang pamilyang pinakikitunguhan, mayroon din po siyang tahanang inanyayahan siya at tumugon siya. At subalit mayroon namang paanyaya hindi po niya tinugon. Bakit po? Alam naman ng Panginoon kung makabubuti po yung paanyaya na yun. Kung
makapagbabahagi, makapagdudulot ng higit pang kalakasan ng pananampalataya. Bakit nga ang hindi? Kaya kanina po nagampanan ko na ang mission ko sa kanila. Gusto ko na umuwi, kaya lamang ay wala po akong pwedeng gawin na dapat uuna na ako sapagkat maghihintay ako. Sapagkat sabi nga po niya sama mo yung pamilya mo, apo. Hindi ko naman po sila sinamang lahat sapagkat nakakahiya naman na mahal ang bayad doon. So kasama ko po yung 3 apo, kasalukuyan po silang nandun sa swimming pool, malayo doon sa aming tinitirhan, doon sa aming hinupahan na kinuha ng kapatid na Jojo. So nandun lang po ako sa kwarto na mensahe sa Facebook at pagkatapos yun po, sumasagot lang sa mga naabutan ng aking pag-uulat sa kalooban ng Panginoon kung ano po'y dinadatal sapagkat namatay naman yung wifi, nawala ng. Ngayon po, gusto ko nang umuwi sapagkat sabi ko, ano pang gagawin ko dito tapos na mission ko. Sabi nila Apo, pwede po bang bukas na lamang, sabay-sabay na tayong mag-out. Naku, marami ka ako akong obligasyon. Sige po, hindi na namin kayo pipigilin sapagkat kami po'y nahihiya at nagpapasalamat sa inyo dahil kami po'y pinagbigyan nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung ikasisi at ikagagala ng kapwa mo, isasakripisyo mo sarili mo. Bakit nga po ba tutungo ka pa roon? Samantalang dito lang ay mas marami kang paglilingkuran niya. Ngunit ano po bang ginawa ng Panginoon? Iiwanan niya siyam at tinunguhan ng isa hinanap. Hindi naman po ibig sabihin sila'y naliligaw, kundi binigyang aliw, binigyang kasiyahan na makasalo ka sa kanilang okasyon na yon at napaka galak sa puso po na bigyan kang importansya ng kapwa mo, bigyan kang pahalaga, tama po ba? Kaya yung pagpapahalaga na yon, ano igaganti mo? Alam niyo po, at habang paalis naman ako, mayroon niyang sumusundo. Sabi ko, saan ba ako sasama nito talaga? Pero sabi ko, bigay mo po ang nararapat na kalooban mo, Panginoon. Dito nakatakda ka na at meron ding naghintay sa'yo, doon mapagbibigyan. Kaya po yun, para bukas naman sila. Para bukas naman yung sumusundo para sa karamdaman din. Bakit naman po hindi lahat ay napagbibigyan? Kung wala rin naman pong udyok sa akin, hindi ko naman pagbibigyan at hindi ko naman po gagawin. Sapagkat anong gagawin ko doon kung ako'y tutungo kung bilang pagbibigay tao? Kaya ang misyon po ay misyon at ang pakikitungo sa tao ay pakikitungo sa tao. Subalit, ang misyon po ay may kasamang pakikihalubilo. Tama po ba? Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat sa mga nagbata, sa mga naghintay. Kaya lang po ay nakakalumbay. No? Bakit po? Maliwanag pong ang hinahanap pa rin ng tao. Hindi po ang tunay na Diyos, Espiritu, na nararamdaman sa dakong ito. Kung wala po ba yung lingkod, hindi na magtutungo. Tingnan niyo po, pag-aralan po ninyo, halimbawa, na manata ka sa isang dako, nakipagtipan ka sa Diyos, kahit wala kang abutang kapwa mo, yung presensya niya mararamdaman mo. Tama po ba? At yun po ang gusto ko nawang maimulat sa mga kapatiran. Yun po ang gusto kong matutunan ng mga kapatiran. Yung kahit po ako ang wala, ay nandyan pa rin, maalab pa rin ang sa inyo'y pagtanggap sa gawain. Sapagkat hindi po ako bilang tao ang tatanggapin nyo, kundi mismo siya. Na kaya kahit na sino ang gamitin para sa inyo, makadama pa rin kayo. Mag-alab pa rin ang inyong pagnanasa. Sapagkat hindi po tao ang tinutunguhan nyo, kundi ang Panginoon. Na kung kayo ay makakadama sa Kanya, wala man po akong ginagamit niya, ngunit ang presensya niya ay naririto, ay masisiyahan din po kayo. Kaya, alam niyo po, sa katotohanan lang, marami po akong pinalalagpas na pagkakataon na paanyaya.
Nang dahil sa tuwing ako'y aalis ay may lumbay na galak ang kasama. Lumbay sapagkat alam ko po, kumbaga sa ano, ng puno ng bulaklak, ng sibol ng bunga, may malalagas pong bulaklak pag ako po ay umalis. Subalit sabi ko sa Ama, Ama, ikaw naman ang nagpapatibay, ikaw ang nagpapatatag, pag dapatin mo yung mga tapat ay patatagin mo pang ganap. Kaya po, kung tapat po kayo, tatatag po kayong ganap. Kung tapat po kayo, titibay kayong ganap. Kung tapat po kayo, kayo'y magagalak. Kung tapat po kayo, kayo'y magtatagumpay. Kaya nawa, huwag naman po ninyong isipin na ako'y hindi aalis sa dambana sapagkat kailangan ko pong umalis kumisan. Atas po yaon, misyon. Katulad halimbawa, may tinunguhan akong dako. Halimbawa ay dinala ako ng ilang araw doon. E di halimbawa pong ilang araw akong wala, ilang araw din pong lagas ang mga bulaklak. Malalantay mga bulaklak. Samantalang dinidiligan naman yung puno. May pumipigtas na iba na dapat ay hindi napigtas ng iba, kundi dapat ay patuloy doon na nakatangay sa puno na yon, na nakadugtong. Ano po? Kayo po'y hambing sa mga bulaklak na sumibol, pinabuka ng Ama. Ngunit nang napapigtas po kayo sa iba nawala ang mga petas, nangalaglag. Buhay po ba ang Ama? Pinagsusumikapan, pinagsusumakita naman po ng mga naiiwan na makatupad sila ng tapat, na makaganap sila ng marapat. Ang kulang lang po, pagtitiwala. Ang kulang lang po, paniniwala. Sapagkat ang tao po ay gayon, kaya kuminsan pag ako'y nagtutungo sa ibang simbahan, na maririnig mo, wala kasi Father na ganun, kaya walang konti. Bakit po tao ba ang sinasambahan? Hindi po yata tama yun, ano? Kaya ang gusto ko pong maganap, kung tuwirang nakilala na natin ang Ama, nadama na natin ang Panginoon, kahit po wala yung taong inaasahan ninyo, ngunit ang Diyos ay naririyan, doon pa rin kayo. Buhay po ba ang Ama? Yan po ang gusto kong maitanim sa puso nyo. Yan po ang gusto kong maitatak sa isip nyo. Sapagkat ang nagmimisyon ay maraming ginagampanan. Parti-partisyon po. Ngayon, kung tunay nang nakilala mo ang Ama, kung tunay nang nadama mo siya, at tunay na nananahan ka sa kanyang espiritu, ang espiritu ang aaliw sa puso mo at magbubukas sa isip mo para maunawaan mong lahat ng dapat mong unawain. Kaya't nakakahabag po yung mga dinaluyan ng espiritu at pagkatapos ay hindi nagtibay. Nang may maganap sa kanilang trahedya sa buhay, parang mamamatay na sila. Sapagkat wala yung lakas at pwersa na magpapatibay sa kanila nang dahil kinalimutan nila ang magpapatibay sa kanila. Hindi nila nakikita yun. Subalit walang pagkabulang banal na salita. Ang isang dinaluyan at isang ginamit ng Ama, kapag nanghina ang kalooban niya at hindi niya pinuspos ang sarili niya sa pakikipagtotohanan, sapagkat nalibang siya sa mga bagay, inuna niya ang lahat ng pangsanlibutan. Kapag dumatal sa kanya ang pagsubok, lupaypay. At sinasabi niyang, hindi ko kaya, mamamatay ako. Bakit? Kung ikaw ay nag-iisa lamang, maari nga sabihin mo na matay ka, mamamatay ka. Subalit hindi. Ang dinanas ng kapwa mo'y dinaranas mo. Sa makatwid, kung nasa iyo ang Ama na nagpapaulat, nag-uulat ng marapat, maliwanag mong tatanggapin ang mga pangunawang ito upang hindi matigib ng dusa ang puso mo. At ito ang dapat ninyong kantan. Yaong aaliw at magpapaaliw sa inyo na dapat ay magharing ganap sa buhay nyo upang kapag nasa inyo, ito ang magbibigay sigla ng buhay nyo. Ito ang magbibigay liwanag ng buhay nyo at ito ang magsisilbing makulay sa buhay nyo. Yaong magbibigay kulay ng buhay nyo. Nawa, sa bawat araw na pagtungo nyo sa dakong ito, huwag lamang ang pakinabang, pangmaterial, salapi, kalusugan, kalakasan ng katawan ang inyong naising kamtin, kundi ang kalusugan at katatagan ng pananalig nyo at ang paglago ng inyong pananampalataya at paglalim ng inyong espiritong tinanggap sa buhay nyo.
pagpapalalim sa buhay nyo. Sapagkat kapag ito ang nasa inyo, saan man kayo naroroon, anuman ang nasa inyo, may tibay pa rin at lakas kayo. Sapagkat ang kagalakan at kasiyahan ay nakakanta ninyo. Kaya't may nag-uulat sa inyo, anak, ba't ka malulumbay, naririto ako? Kung binawi ko ang bagay sa iyo at sa kapwa mo, ay hindi na nagpapakabuti ka at kapwa may masama, doon ka magtampo sa akin. At kung may namatay sa parte mo, at sa kapwa mo'y patuloy na nabubuhay, masama sila, doon ka magtampo sa akin. Subalit, lahat dito sa daigdig may wakas at hangganan, kaya't hindi mamarapat na ikay magdangdang kailan paman. At yan po, kaya mayroong taong hindi niya nakakayanan nang dahil wala ang Diyos na buhay. Sinasabi ng bibig, sa puso'y wala. Sinasabi ng bibig, sa damdamin ay hindi makamtan. Kaya mga mahal, napakalaga. Ito ang pundasyon ng Ama. Ito ang pinalalalim sa inyo. Ang pagtitiwala, ang paniniwala, ang pagtanggap ng kanyang espiritu dito sa lupa. Bagamat hindi nyo nakikita, subalit nagsasabuhay kayo, sinasabuhay nyo, patototohanan niyang buhay na buhay siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, nakapagtataka ang ibang tao na sasabihin ng kapwa-tao, hanga ako dyan, ang tatag niya. Sadyang kahanga-hanga. Bakit naman siya naging matatag? Hindi dahil sa kanya. May nagpatatag sa kanya na wala sa'yo, na kung kakamtin mo rin at mananaan sa'yo, ikaw rin mapatatatag niya. Yaon ay ang Ama na hindi nakikita. Kaya nga, ang lahat ng pinatibay niya, yaong mga nakipagtotoo at naging tapat sa kanya, na kailanman hindi pinahigit ang sanlibutan sa kanyang kalooban. Mga minamahal ko, hindi nga lahat makakaunawa, subalit kung makakaunawa lamang kayo, makikita niyong bawang katotohanan. Ang Ama ang buhay, ang Ama kagalakan, ang Ama kasiyahan, sa kanya lahat ang kabutihan. Kaya't napagbabatahan mong maglingkod, napagbabatahan mong maglingkod, napagbabatahan mong maglingkod sa iba't ibang paraan. Napagbabatahan mong mag-ukol sa kanya ng buhay sapagkat sa kanya nagmula yan. Ibinigay mo sa kanya, siyang nagpapalit ng lahat ng binibigay mo sapagkat ang lahat ng binigay mo mula rin sa kanya. Mga mahal, ang may pandidig ay nakarinig. Pakatandaan po ninyo, magulang man, kung minsan may pagkakataong ang mga anak niya ay iiwanan sapagkat kailangang may tunguhan siya ng ilang araw. Gayon ang isang apo kunching. Kailangan parti-partisyon sapagkat ang isang pundasyon na pinalalim ng Ama at binigyan niya ng sanga, kailangan lahat ng sanga na ito ay madiligan at magsipamunga. Ngunit, sa kabila man ng paglayo, nandun pa rin. Kung nararamdaman ninyo sa dakong ito, kasama nyo pa rin, hindi nawawalay sa inyo. Kaya nga, ang pinakamahalaga, pagtanggap, pagkilala, pakikipagtotoo at katapatan. Sa gayon, kung ang nasa katwiran ninyo, wala man si Apo Kunching, si Apo't Ama naman na tuwirang siya at Panginoong tinatawag ay naruroon. Nakita niya tayo, nakita niya ako, mararamdaman niya na buhay akong kumikilala sa Kanya. Nawa po, pagsumikapan ninyo, mga kapatirang Divine Mercy, na wag ang taong ninyong titigan pagmasdan, kundi ang hanapin ninyo ang presensya ng Ama sa buhay ninyo. Sa gayon, matatanggap ninyo ang katotohanan. Kung bilang tao'y pinakinggan, ang paanyaya wala po ngayon bilang kunching. Subalit pinanaig ang kalooban ng Ama, kaya naririto. Sapagkat kung ang iisipin ay pagpapahinga, maiinggan niya na, tatangay na, sasama na doon sa isang nag-aanyaya ng ilang araw para magpahinga. At masarap ang panahon doon, ang temperatura, maganda. Kaya kung iisipin mo'y paglilibang, hindi ka na uuwi, sasama ka sa kanila. Sapagkat masarap doon sa Baguio. Relax ngayon doon.
Subalit, hindi iyaon ang mahalaga. At alam niyo po ba, ang isang may misyon, nagkakasaya, nagtatawanan ang ibang mga kasama. Ikaw nandun ka lang na nakikipagtipan sa Diyos. Nakikipagniig sapagkat ang presensya niya dapat huwag nawawalay sa iyo upang may maibahagi ka sa mga kinakasama mo at pinakikisamahan. Kaya't hindi ka maaring maging isang bilang katauhang katulad nilang natural nang dahil ano ibabahagi mo? Pagkataong pagkatao. Iyan ang hindi po ninyo nababatid. Kaya nga, wala ka ng kasiyahan sa sanlibutan, kundi ang kasiyahan mo ay kaloob ng Ama. Kaya't kung masisiyahan lamang kayo sa kalooban ng Ama at kaloob niya, tandaan po ninyo, hindi na kayo malilito, hindi na kayo magugulumihanan sa maraming gusto ninyo, sa maraming nais ninyo, sa mga nakakasiya sa inyo, sa mga nakakapagpagalak na pananaw, tanawin, mga pasyalan, mga ganito. Wala na kayong kasiyahan, kundi ang madama nyo, ang Ama, ay buhay na buhay sa inyo. Pakatandaan po ninyo, kung magaganap lamang sa inyo, masasabi nyong totoong-totoo, wala nga palang silbi lahat ng ito, sapagkat ang tunay na galak ay ang Diyos ng liwanag. Buhay bang Ama? Kapag nasa Kanya ka ng totoo, ang mga hain na yan, kahit sa mga class na restaurant ka pa, kahit sa mga hotel ka pa dalhin, baliwala na sa iyong lahat ang mga pagkain na yan, sapagkat ang iniisip mo na ngayon, kung susundin mo ang bibig mo, na habang gusto niyang umatang, umawa, at gusto niyang manginain, sulong ka lang ng sulong, subo ka ng samol ka pa ng samol. Subalit paano? Paano ang katawan mo? Mga minamahal, salamat, purin-purin ng Ama. Kung matututunan niyo lamang lahat ang kanyang kagustuhan at kalooban, dalhin man kayo sa pinaka-class na mga hotel, ang isip at damdamin niyo, siya pa rin. At kapag siya ang nasa damdamin at kaisipan ninyo, ano man ang nasa harapan ninyong mga iba't ibang uri ng pagkain, hindi kayo tatakawin, kundi kayo ay para lamang kayong nakikitikim. At habang namang tumitikim kayo, nabubusog kayong hindi ninyo namamalayan. Bakit? Tama na yung kinain ninyo dahil busog na ang tiyan nyo. Ngunit kapag nasa pagkatao ka, lahat na ya'y tinatakaw ka, iniingganya ka. Sapagkat alam niyo po ba, mga minamahal ko, ang pagkain ay tukso rin, ang bagay ay tukso, ang salapi ay tukso. Lahat ng pangsanlibutan tukso sa tao. Kaya, wala ka bang kakontentuhan sa buhay mo? Tukso yan. Meron ka ng mga bagay, meron ka pang mga salapi, meron ka pang mga kung ano-ano. Hindi ka pa nasisiyahan. Hindi na po yan sa kabanalan at hindi na yan sa katotohanan. Kaya patawad, paumanhin. Huwag po kayong magagalit at magdaramdam. Diretsuhan ko lamang po sinasambit. Wala sa katotohanan ng sa gayon. Sapagkat kung nasa katotohanan ka, sinasabi mo, mahal mo yung kapwa mo, kaya ka naghahanap buhay. Sinasabi mo, mahal mo kapwa mo, kaya gusto mong yumaman para may mapamigay. Sungot lang ang pinamimigay mo, hindi pa napaparte yung puhunan. Alam lahat ng Ama yan. Totoo mga mahal ko. Kung ang puhunan mo 1,000,000, kumita ka ng 200, tinira mo pa 100 lang pinamigay mo. Paano mo sinabing, kaya ka naghahanap buhay dahil sa Ama? Ang ayaw po ng Ama, sinungaling. Ngunit, kung tapat ka, tuwang-tuwa siya. Kaya manapa, kung hindi mo kayang gawin, manahimik ka na lang, tuwang-tuwa pa siya noon. Sapagkat hindi ka mayabang, sapagkat hindi mo pa alam na isuko ang lahat at hindi mo pa kayang gawin, kaya hindi mo ginagawa. Ngunit kapag sinasabi mo at hindi mo nagagawa, naku, suklam na suklam ang Ama. Kaya walang kasalanan yung mga hindi nagsasalita dahil hindi pa nila kaya. Subalit yung nagyayabang na sinabing gayon at ganito, pagkatapos hindi niya ginawa, lalong lumaki kasalanan. Paalala lamang po mga minamahal ko, hindi banal si Apo Kunching, ngunit ang nangungusap sa inyo'y banal. Sapagkat, ito ang bawang totoo. Kung may pag-ibig ka sa kapwa mo tao, totoong totoo. Kaya magalak, magpuri ang mga nakikipagtotoo at ang damdamin nila'y totoong wagas. Ngunit hindi nila kayang tanggapin ang itsiwalat mo ang totoo. Kaya nga, naglalaban-laban ng tao sapagkat yung nakikipagtotoo, totoo lahat ang sinasabi. Yung hindi pa totoo,
sasabihin niya totoo, pero hindi totoo sa damdamin. Paano itong mundo? Mga mahal, hirap na hirap ang Espiritu Santo. Subalit hindi nararamdaman ng mga tao na hindi totoo. Dinadaya. Madadaya mo ba't maliling lang ang ama mo? Kaya nga, ang wikay ito, magalak, magpuri, ang wala pang kaalaman, ngunit nagpapakabuti. Subalit yung maraming karunungan at kaalaman at hindi totoo ang ginagawa niya, maraming kasalanan siya. Itaga niyo sa bato, sapagkat kung hindi totoo, isarado na ito. Ngunit dahil totoo, tunghayan ninyo, naririto. Kaya nga, kung magdaramdam kayo sa sinasambit, aalis kayo ngayon din. At kapag umalis kayo at nagtampo kayo, sinong tinakot nyo? Tao ba o ang ama? Hindi mo rin matatakot ang ama. Ang kapwa mo tao, baka mag-aalala sa'yo, sasabihin, ay nagalit yata, Panginoon, nagalit po yata. Ano tutugon sa'yo? Sino katatakutan mo? Ang katotohanan o kapwa mo tao? Ang katotohanan, anak, sapagkat sa katotohanan doon ka makakalaya. At ang nagpapakatotoo, iyon ang magliligtas sa'yo, hindi ang pagkasinungalingan mong tao at kasinungalingang kapwa-tao. Mga mahal, kay hirap ipaliwanag ang tapat at totoo. Subalit magalak kayo, mga namumulat sa katotohanan, na nga nagbibigay ng tamang kaparaanan. Ang wika nga, hindi mo naging kasalanan kung di mo pa alam. Subalit kung alam mo, ngunit patuloy mong nililinlang at dinadaya ang ama mong nagbigay kaalaman, lalong lumalalim ang iyong kasalanan. Aminin, hindi ko pa kayang isuko yaon. Hindi ko pa kayang ibigay. Kaya't hindi ko rin sasabihin na kaya ako'y naghahanap buhay para maitulong ako sa kapwa ko. Oo, kasabay ang pagtulong. Subalit, hindi mo ipalalamang na mawalan at maubusan ka. Na malamang na mas marami ang kapwa kaysa sa iyo. Aminin at sabihin, Ama, patawad po kung ito lang ang kaya ko. Kaya't gagawin ko na lamang po magpakabuti kung ano ang nais mo. Subalit ang hindi ko pa kaya ay patawad po. Patawad po, Ama. Kaya't ang dapat ko lamang ipangako yung magagawa ko. Ngunit ang hindi ko kaya ay di ko na masasambit sapagkat ayaw ko magkasala sa iyo. Kaya, huwag mo nang sabihin na kaya naghahanap buhay ako para may maitulong ako sa kapwa ko. Kasinungalingan. Kaya naghahanap buhay para may mapalago ka. At pagkatapos, gusto mong makabahagi sa kapwa mo, ngunit hindi ko ibibigay ng mas marami sa kapwa ko. Sapagkat gusto kong lumago pa ng lumago. Aminin, sapagkat ito ang gusto ng Ama. Hindi ka pagagalitan, sapagkat mahina't marupok ka pa. Subalit kapag dinadaya mo ang kapwa mo, binibigay mo sa kanila, pinalalabas mong utang na loob sa kanila, pinatatanaw mong utang na loob yung ginawa mo, magkakasala ka. Sapagkat ang wika ng Ama, Anak, alam kong ginagawa nyo, kung gasinong binigay mo, at kung magkano, at kung ilan ang natira sa'yo, at kung alin ang mas marami, binigay mo sa kapwa mo o ang para sa iyo. Kaya kung inaamin mo ito, akong Amang maunawain sa iyo, maunawaan kita, sapagkat ang Ama umuunawa sa mahinang anak, umuunawa sa nadidimlang na anak. Subalit, sa anak na mayabang at mapagmagaling, nasusuklam. Mga mahal, huwag kayong kasuklaman ng Ama, sapagkat mahal na mahal ko kayo. Ang nais ko'y maging ganap siya, na umibig at magmahal sa inyo. At itong katotohanan ang sinasabi ko, kaya magalak. Ang nagpapalagay sa sarili niya, wala siyang naitutulong. Ngunit marami pala, dahil ang sarili niya ay binibigay niya. Dahil wala siyang maitulong na anumang bagay, ngunit ang puso niya ay buong buo. Tapat na binabahagi niya sa kapwa niya. Subalit, manghingi ng tawad kung nagsasabing, ginagawa kong lahat dahil sa Panginoon. Ngunit hindi pala, ginagawa niyang lahat para sa sarili niya. At ginagamit niya lang ang Ama para makilala siya ng kapwa niya. Ito'y pawang katotohanan. Hindi ako maninikluhod sa inyo.
hindi ako duluhod sa inyo. Subalit tanging nakatakda, Ama ang pagitan ay langit at lupa. Pakatandaan ninyo, ang Ama nakababatid, magalak ang nagsumakit ng sulik, magalak ang nagalak, sapagkat ang Ama ang tinanggap. Pawang katotohanan, kung nabigay mo 10 piso, nalugod ang Ama kung galing sa puso mo. Subalit kapag sinabi mo, binigay ko lahat ang kinita ko, hindi siya maniniwala sa iyo. Ngunit kapag sinabi mo, 10 lang ang nakaya ko, natuwa siya sa iyo. Sapagkat bukal mong ibinigay nang dahil masaya ang puso mo. Kaya magalak, magpuri ang nagpapakatotoo. At sinabi niya, pasensya na, sapagkat ito lang ang nakayanan ko. Ito lang ang tinibok ng puso ko. Masaya siyang tatanggapin niya ang pagpapalat gantimpala ng Ama, sapagkat naging tapat siyang anak niya. Mga mahal, pawang katotohanan, binigyan mo ng 10 tinapay ang kapwa mo. Nasiyahan ng Ama mo habang minamasdan ka, sapagkat galing sa puso mo. Ngunit kung binigay mo ay 30 tinapay, may sukal ang loob mo. Mas mainam pa yung 10 tinapay na natuwa siyang minasdan ka, sapagkat naaliw at masaya ka dahil yun lamang ang kinaya mo. Kahit na ang nasa iyo pa 100 tinapay, ngunit 10 lang ang binigay mo, ngunit inamin mo, patawad Ama, marupok pa ako, 10 lang ang naibigay ko. Huwag mong patingnan sa kapwa-tao mo, ng kalahati ng bahagi ng buhay mo ibinibigay mo, ngunit hindi pala, nasa 10% lang. Ayaw ng Ama ang palalo't mayabang. Kaya't kung wala ka pang nagagawa, hindi ka pupersahin. Ngunit kung ang ginagawa mo'y palagay mo'y marami na, ngunit sa Ama'y gatiting, nakakahabag ka. Mga anak ko, mawawaan nawa ninyo ang layon at nasa ko sa mundong ito. Kaya nga, ang may kaloobang bukal, sumiglat mag-umapaw sa kagalakan. Subalit, tulad ng aking tinuran, nagbukas diwa ang aking espiritu, tumanglaw sa tao, nagmahal na totoo, kung dadayain ng mundong ito, sino makikinabang sa katapatan ko? Kaya, may takda ang lahat. Hindi ngayon nakalagpas ka ng 10 taon sa pagsisinungaling, sa ika-11 ay malalagpasan mo pa rin. Ngunit ang pasubalit, sa karampot mong kakayahan at kakaunti mong naibabahagi, ngunit napapasaya mo ang Ama dahil totoo tapat ka. Hintayin mo ang ganti niya, sapagkat sa wala mong kamalayan, doon siya dumaratan. Sa iyo'y sasaklolo, aaliwin ka, at ibibigay niya ang ganti mo, na hindi mo namamalayan dahil nakipagtotoo ka sa kanyang kalooban. Mga anak na minamahal, ganang kuntsing na pagkatao'y walang lakas na isiwalat ito, at walang karunungang mababaybay sa inyo. Ngunit hinahamon ko kayong lahat kung tunay kayong nakakaunawa. Suriin ninyo at buklatin ang banal na aklat, at doon tutugunin kayo sa pinangusap ko'y pawang tama. Kaya nga, may pinapapasan siyang 1 tabo, may pinapasan siyang 5 tabo ang dala, may pinapasan siyang 1 kaban ang dala, may isang pinapasan ni 1 tabo'y kulang pa, sapagkat alam niya ang kahinaan ng bawat isa, sapagkat alam niya ang kalakasan ng bawat isa, kaya't alam din ng Ama kung saan malakas ang mga anak niya, sa hatak ng sanlibutan o sa kalooban ng kanyang espiritu. Kaya't alam niya ang porsyento, kung ilang porsyento sa pagkatao at kung ilan ang porsyento ng espiritu niya. Malamang ba ang pagkatao mo? Subalit sinasabi mo'y malamang ang espiritu? Batid at batid na walang kamalayan ka, nasuri niyang lahat yaon. Kaya nga, kung nagpakababa at sinabi mo, patawad Ama, gusto kong maging ganap ngunit di ko magawa pa. Sidlan mo ko ng katotohanan at ako'y magkakaroon. Magagawa ko sa iyo
matitigil ka ng lugod sa akin. Ngunit habang wala ito, pagparayain mo po ako, sapagkat di ko pa maabot ang katotohanan mo. Kaya't sa aking karampot na karunungan at kaalaman, ako'y nagpapakababa. Ayaw kong maging malabis sa iyo, kaya't ako'y sidlan mo, nang ganap pa akong matuto, at di maging mayabang sa kapwa kung nagmamagaling sa gawa ko. Ngunit di ko batid, kinasusuklaman mo ako. Yan ang pawang katotohanan. Mapapalad ang sa kabila ng kahinaan, ang pinalalakas ng Ama ay ang pananampalataya nila, hindi ang katawang lampa. Upang ang katawang lampa'y sumibol ang ligaya at do'y lumakas ang pag-asa. Sapagkat kinilala siya, tinanggap na totoo ang di niya nakikita, ngunit nakiisa sa kanya. Yan ang espiritu ng banal at makatotohanan sa lupang ito. Mga mahal ko, mahina pa ba kayo? Aminin ninyo, marupok ka pa ba? Umamin ka, nagkakamali ka ba? Salamat sa Ama, itutuwid ka niya kung kikilalanin mo at tatanggapin ang kamalian mo. Nagkakasala ka ba? Alamin mo, mapapatawad ka at itutuwid ka niya kung mamarapatin mo sa kanya'y tatalima. Ikaw ba'y nadimlan? Ngunit naapuhap mong muli ang liwanag. Tanggapin mo na ang katotohanan at di ka nalilisan sa liwanag na taglay, sapagkat ang Ama mo ang puspos ng kaliwanagan at tunay na kaghalakan. Mahal na mahal ko kayo. Ang mahalaga sa tao'y pag-amin. Ang mahalaga sa tao'y pagtanggap. Kung inaamin mo sa Ama, hindi mo pa kaya, bibigyan ka ng kakayahan. Kung inaamin mo sa Ama, mahina ka pa, kailangan mong lakas niya, palalakasin ka niya. Kung batid niyang ito'y gagamitin mo sa mabuti at kaukulang kabanalan, sapagkat nais mong mawangi sa gawa niya. Subalit, kung ito'y gagamitin mo at panlilin lang sa kapwa mo, o pababayaan ka niya, ngunit isang araw, itatakda niyang lahat ng panlilinlang mo'y pababatid sa kapwa mo may karunungan upang itakwil ang panlilinlang at mawalan ng paniniwala ang may katapatan sa mga manlilinlang na nilalang. O mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan, kaya nga't magkakaisang kapwa nag-iisa, subalit ang hindi magkaisa, magkakahidwaan, sapagkat di magpang-abot sa tama at tumpak na kaloob ng Ama. Paano magtatama ang magkalihis? Paano magtalapat ang magkalihis? Kailangang magkalapat at magkatama sila upang maging angkop ang sa kalagitnaan nila, yaong Amang totoo na naghahari sa buhay ng bawat anak niya. Halina kayo, halina kayo. Kaya nga't ginawang hati ang katawan nyo. Ito ang inyong kabilaang bisig at kamay. Ito ang kabilaan ninyong balikat. Sino ang nais niyong maging balikat at bisig nyo? Ang katawan nyo ba na may sariling kayabangan lakas na sinasabi? O ang Amang walang kayabangan, ngunit lakas ninyo sa bawat segundo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, ang totoo at nasa katotohanan. Mawawawaan ang aking tinuran, sapagkat batid niya ang aking katapatan at ang aking pagmumulat sa katotohanan. Subalit, ang hindi paganap, ito'y madilim sa kanyang isip, ito'y masama sa kanyang loob, at paparatangan niya ang nangusap, ngunit di niya batid. Ginamit lamang ang katauhang tulad niya upang may siwalat ang katotohanan sa babaw ng kalupaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino nga ang tatanggap? Napapahayag at papahintulutan na lumamang ang walang karunungan na kapwa niya nilalang sa kanyang may katalinuhan. Subalit, magalak magpuri ang nagpakababa sa talinong panglupa, subalit sa talinong pang-ama, tinanggap at nagharing ganap. Nekkarameneyahanam,
Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Mga galak kayo, mga mahal ko, sa katapat at pakikipagtotoo nyo. Nasurit na lirip ang puso ninyo. Mag-umapaw nga ito. Kaya't kayo ring mga mahihina pa. Sambitin nyo ako'y mahina, Ama. Palalakasin kayo sa kahinaan nyo. Kung tapat na nagdudumali kayo, makilala nyo'y siya. Tao, katotohanan ng siniwalat ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Lumipas man ang maghapon na nadimlan katao, subalit nang makilala mo't maapuhapay ako, dagli magliliwanag ka't maabot mo'y katwiran ko, mapapayapa ang buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ama ko, ama ko, ama ko. Yamang naisiwalat mo ang marapat sa mundong ito. Bagamat gatiting sa bilang nalaksang tao ang mga anak mong napilit sa dakong ito'y tumungo. Patotoo mo lamang, hambing sa bistay. Niliglig mo at sinala ang matimyas, at ang ipat binlid ay nahiwalay. Kaya't iilan pa silang mga matitimyas. At sa bawat araw mong pagbabata at pagsusumakit ng iyong espiritu, nararagdagan itong tuwiran hanggang maliko mong lahat ang para sa iyo at tuwirang mo mailaga ang marapat sa iyong mga anak. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po bang Ama? Buhay po bang Ama? Kay buti ng Ama. Masaya po ang puso natin, ano? Totoong-totoo po. Kaya nga, yung pong kasiyahan na yan, dito sumisibol, ano? Kapag pala bulaklak lang ang naibigay mo, kahit bulaklak lang na sampagita, 3 piraso, dahil tuwang-tuwa mong maibigay ito, yun lang ang inudyok sa puso mo at yun lang ang alam mo ibigay sa kapwa mo, nasiyahan na, ay masaya rin ang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, yung nagpapalagay, sabi ko, Panginoon, paano po yung katotohanan na hindi kayang tanggapin? Tandaan mo, anak, ang nagmamaang-maang sa akin, ang nagmamaang-maangas sa akin, hindi maunawaan yan, ngunit yung tapat sa akin, tatanggapin ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kaya, yung pong mga nakikipagtotoo, kahit may magalit sa kanila, tuwang-tuwa pa eh. Naramdaman nyo na po yan. Kahit na sinabi nila, ganun ka eh. Pero pag sinabi mo sa kanila yon, kala nila ikay galit. Pero hindi nila alam, kaya mo lang sinabi yon. Para mapakilala mo sa kanilang alam mo. Para mapabatid mo alam mo. Ngunit wala kang pagdaramdam. Kaya lamang po yung iba pag nagtapat ka ng katotohanan, magagalit pa sa iyo, no? Pero kayo pong nasa totoo, huwag kayong magagalit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kung halimbawa po, kumakain siya ng banana cue, inalok ka. Banana cue po. Oh, sige. Sige. Inalok ka dahil nakita mo siyang kumakain, ano? Nahiya ka lang, hindi alok eh. Sige. Sige, salamat. Hindi po, sige na po, sige na po, sige na po. Mayroong, kaya lang napilitan kumuha, nahihiya lang. Dahil nakita mo eh, subalit meron namang sadyang ginawa yun dahil bukal. Paano nyo naman po mapapatotohanan nyo? Bibigyan kayo ng pandaman ng Diyos. Kaya, kayo pong lahat, masyahan kung ano yung pakikitungo ng kapwa nyo, pasalamatan ninyo. Sapagkat ganyan ang buhay dito sa lupa. Merong nagpapakatotoo, merong hindi. Ang sabi ko nga po ay ito, bakit kaya ganun? Minsan pag pumunta ka sa isang barong-barong, ang saya ng puso mo, kahit ang hinain sa'yo tuyo. Ngunit kapag may tinunguhan kang
napakagarang tahanan, kinain sa iyo ibang putahe, pero hindi ka nasyahan. Ano po, kanino damdamin nyo? Kanino po damdamin nyo? Kanino po? Pero mayroong katutunguhan na talagang kahit na magarang tahanan at abalang-abala siya, masaya-masaya ka rin, ano? Kaya paano nyo po masasabi? Di ibig sabihin na po, kunching sa barong-barong ka lang masaya. Hindi po. Ibig sabihin yung pandama. Kasi po, ang Panginoon ay nararamdaman yung mga anak niya. Kaya po kilala niya yun, ano? Kaya ibig sabihin po ay, Apo Kunching de, kayo rin po ay nararamdaman nyo. Hindi, huwag po kayong matakot at huwag kayong mahiya. Ang Diyos lang po ang ganun, ako hindi. Ano? Ang Diyos po, mayabang naman po ako pag sinabi ko sa inyong, kilala ko kayong lahat, nararamdaman ko yan. Ay hindi po. Bilang sa pagkatao, wala po akong kilala sa inyo at di ko tarok ang puso nyo sa espiritu po. At mahirap din pong magyabang na minsan po may taong ay nangusap ka sa akin ng espiritu, ito sinabi eh. Tatandaan po ninyo. Kapag ang sinasabi sa iyo ng espiritu ay paninira, hindi yan sa mabuti. Ngunit kapag ang sinasabi sa iyo, lalo't alam mo, kapwa mo ay naglilingkod na nagpapakatotoo, tapos sisiraan sa iyo, ay kanino yon? Kaya magsuri din po kayo, ano? Suriin din po ninyo, baka mismo, kaya po nagkakagalit kung minsan magkakasama eh. Sapagkat, abay sinabi ka, nakakahiya po, nakakatakot din sa Diyos. Pag sinabi mo yung ginamit mo pa yung espiritu niya, sabi ng espiritu, ka sa akin galit ka sa akin ay, Diyos ko, patawarin mo ka. Baka mamaya sumpain ka ng Ama, pati espiritu niya dinaya mo. Manapa, ganito na lang po siguro ang sabihin mo, pinagsusumikapan kong magbago, pinagsusumikapan kong magpakabuti, bahala kayo kung ayaw nyo. Di po ba dapat gano'n na lang? At ipanalangin mo na lang yung taong sa palagay mo, ginawa mo ng lahat ng mabuti para sa kanya, ngunit hindi niya makita yung kabutihan mo. Para hindi ka na lang magkasalang magparatang, ano po? Kaya po, yan ang laging sinasabi sa mga alagad. Pabayaan niyo sila. Basta kayo nasa totoo, manalangin na lang kayo. Ipanalangin niyo sila. Kailan ba sinabing, oo nga ano, sama naman oo? Naku, hindi. Ay, pag po ganyan ang inyong mga leader, tumalikod-tilikod na po kayo. Sapagkat, kakatakot siya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang nasa kabanalan, halimbawa ay tagasunod ka, sinabi sa'yo, pakinggan nyo na lamang po't basahin yung nandun. Ano sinabi ng mga alagad sa Panginoong Jesus? Panginoon, sabi niya, Panginoon, may nakita po kami doon na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Ginagamit ang pangalan niyo. Anong tugon? Ang sa akin ay nagliliko, nagtitipon. Kung ang aking pangalan ay ginamit sa kabutihan, yun ay sa akin din. Subalit kung sila ay gagamit sa aking pangalan at gagawa sila ng kasamaan, nasa kanila ng kasalanan, hindi po ba? Totoong-totoo po, halimbawa kayo, nagpapakabuti kayo. Ngayon, hindi ko nalalayo. Sa sarili ko po, sarili ko. Ako po, hiyang-hiyang manghingi sa inyo, Pero may gumagamit sa pangalan ko na, sabi ni Apo, loadan mo ako. Pag hindi mo ako niloadan, magagalit ang Diyos sa'yo. Aba, sabi ni Apo, wala daw kape dun sa dormitory, wala silang tulugan, kaya kami nang hihingi. Binigyan naman ng mga hiningan. Sabi ni Apo, pag hindi ka sumunod, babalik yung sakit mo. Sa takot namang magbalik ang sakit, hindi po ba napakalaking kasalanan? Sabi ni Apo, ang masama pa nun, dinugtong pa si Kunching. Si Apo Kunching, nagpapahingi. Alam niyo po, nagalit po ba? Hindi. Sapagkat tandaan po ninyo, sino man ang manira sa inyo,
Kung may naninira sa inyo, may nagbibigay namang mabuti. Ngayon, kung ang Ama ay nakikita kanyang totoo, yung naninira sa iyo, siyang sisirain niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, alam ng Ama kung sino totoo sa mga anak niya. Alam ng Ama kung sino tapat sa mga anak niya. Kaya, para maganap sa iyo, ang ikaw, ang siyang kampihan niya. Kailangan totoo ka nga. Eh, paano kung hindi nga? Eh, di pares kayo mapapahiya. Nakakahiya po, no? Nakakatakot po. Mga minamahal, ano po ibig sabihin yan? Halimbawa, nasumpungan nyo na ang Panginoon. Dahil sa Panginoon, naku, Diyos ko at Ama ko, paawit pang pinabibigay. Nang dahil sa Panginoon, ako'y namulat sa katotohanan, naibahagi ko ang aking buhay, ginawa ko ang marapat, ako ay naglingkod, subalit upang makilala ang aking pangalan, itatanghal kong lubos, upang ako'y hanapin at purihin ganap. Hindi mo yan sasabihin sa kapwa mo, ngunit ang Ama mo'y batid ang kalooban at isipan mo. Paano mong madadaya ito, tao? Paano mong malilinlang ang Diyos na tinatawagan mo at ang Diyos na nagkay buhay sa'yo? Kaya't halina kayo, gamitin ang Ama sa mabuting kaukulan, kayo'y papatnubayan. Subalit kung ito'y inyong nililinlang, daratarang takda ng kanyang pag-aalay. Kung kailan batid mong ika'y nasa kataasan, at iluluklok ng iyong mga kapwa nilalang, doon ka naman niya'y babagsak, upang patotohanan niya, hindi ka at di ka marapat. Kaya't gawin niyo ang totoo, siya ay hanapin niyo't kamti ng buhay niyo. Huwag niyong tularan si Absalom, na anak ni David. Tinanghal niyang sarili niya, pinangalandakang siyang hari na, at do'y kinausap na mga tao'y nanlinlang pa. Maging magulang niya, dinaya niya, kinausap ang mga dapat na sa kanya ay kakampi. Subalit ang wika ng Ama, huwag David, ikaw pa rin ang siyang sa akin ay tatanghal, at di si Absalom iyong anak, kundi si Solomon ang saki ipapalit sa'yo. Kaya't tuwirang si Absalom ay napahiya sa kanyang kayabangan. O aking mga minamahal, hindi baling kayo ay dungisan, yurakan, kayo'y gawing basahan. Kung Ama naman ang sa inyo ay magbibigay ng pawang gantimpalang mainam, hindi bali na magpakatotoo, tapat kayo sa Kanya, at gagawin niya ang dapat sa inyo. Ganti sa mainam na ginawa niyong mainam din naman, pagkat siyang inyong nasumpungan. O tao, mahal ko kayo, katotohanan lamang ang tinuran ko. Gawin niyong marapat na maging kayo'y tapat sa Espiritu niya. Doon sa inyo
ay aaliw at titibay ang kalooban nyo. Doon hindi ninyo mararamdaman ang pamimighati, pagkat siya ang tunay na ligaya ng buhay. Yamang kayo'y anak lamang, oh tao, oh tao. Halina kayo, halina kayo, huwag kayo magpalinlang. Gawin ninyong marapat na Ama ay tanggapin. Huwag kayo maging malabis. Gawin ninyo Ama ang siyang sa inyo'y magtangkad, upang bawat araw mo bilang anak niya ay mapatag sa buong buhay, ay may liwanag. Pawang katotohanan, wala sa sukat ng tao, wala sa taglay ng mundong ito, kundi sa kalooban at kaloob ng Amang tapat sa buhay nyo. O tao, o tao, mahal ko kayo. Ang nasa't layon ko'y katapatan ninyo. Sa aking espiritu na binahagi, binaba sa lupa nyo. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Mga minamahal ko, ang sinumang napalabok nyo sa isang basong tubig at napawi ang kanyang pagkauhaw, wikangay ako ang pinalabok nyo. Ang napakain nyo sa karampot na pagkain at siya'y nabusog, ako ang binusog nyo, hindi ang sinuman. Sa makatwid, mga minamahal ko, kung ang lahat ng ginagawa nyo sa kapwa nyo tao walang alang sa akin, wika ng Ama sa inyo, sinong gaganti sa inyo? Mga totoo, anak nito. Mga mahal ko, walang dilit iba ang Ama ng sanlibutan. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Kaya nga, ang nagpapaalipin sa sanlibutan ay makasanlibutan na hangarin. Ang nagpapaalipin sa espiritu ng katotohanan, pang-espiritual na pamumuhay ang nais niyang makamtan. Kaya't ang sinumang sa inyo'y nakibang tapat at nagbinggin marapat, Ama ang sa inyo ay tinanggap. Walang banal, walang tapat, walang totoo. Lahat ay nagkasala, nagkamali, naging malabis, nagkulang. Lahat ng tao, sapagkat tao ay tao, marupok na totoo, mula sa alabok. Kaya nga't ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang ang karupukan ay patatagin at patibayin, ang kahinaan ay palakasin, ang dilim ay pagtaglawan at liwanagin na lubusan ang sinumang nadimlan na anak niya minamahal. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't walang mahirap para sa kanyang gawin niyang ikay magbago kung totoo ka sa kanya na ninasal siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo.
Buhay po ba ang Ama? Halimbawa, yung anak mo wala pang pangunawa, ano? Halimbawa, mahilig siya sa soft drinks, mahilig siya sa barbecue. Habang may nakikita at gusto pa ng bibig niya, sige na sige. Dahil hindi mo binabawal, sige na sige, tungga ng soft drinks. Nasasarapan, sino ba namang ayaw ng soft drinks? Ito, sarap nga niya. Di pag binawal mo yan at hindi niya naintindihan, kala niya ayaw mo lang siyang kumain, ano? Pero dahil ikaw may karunungan at kaalaman, babawalan mo lang dahil baka makalabis na. Ano po? Hindi po ba't may kasabihan nga, ano man ang labis ay kakalusin? Siyempre po, huwag samantalahin yung kalusugan ninyo na lahat ng gusto niyo kainin ay kakainin. Sapagkat, kung minsan, merong yung mga mekanism may humihina, ano? Yung mekanism ninyo, may mekanism po ang tao. Alam niyo po ba kung alin yung mga mekanism ninyo? Alin po ba yung mga mekanism? Mga organ nyo. Yan ang mekanism na tinatawag. Tanong po ninyo sa doktor. Kapag mahina ang iyong tinatawag na kahirap magpaliwanag, wala pong doktor dito, sige na po, tayo na. Pero alam niyo po, di po ba, mayroon tayong hydrogen, ano? Nitrogen. Tama po ba? Merong immune system bodies, may mga antibodies, no? Yung mechanism na tinatawag, sa bagay, wala naman po tayo sa science, ano? Nasa history po tayo ng kabanalan. Kaya lamang, ibinabahagi po ito para nang sa gayon. Halimbawa, tama, yung bowel movement mo ay regular. Biglang, sa sobrang pagkain mo kinabagan ka. Hindi kaya biglang sasakit ang tiyan mo. Sapagkat namuno doon sa hangin na hindi mai-release. Sasakit ngayon yun. Sabi mo, Diyos ko po, meron na yata akong ano. Kung sumiksik doon sa singit mo, sumiksik doon sa bituka mo, sumiksik doon sa may tubo ng pantog mo, tubo ng, maraming tubo kayo, ang tao. Hindi po ba? Halimbawa, may supply kayo ng Jetmatic. May mga tubo papunta sa gripo ng siya, gripo ng, ganyan din po. May tubong papunta sa baga, papunta sa puso, papunta sa pantog, papunta sa abdo. Tama po ba? Papunta sa atay. Kaya, once na may nagbara doon, halimbawa, taba ang nagbara. Taba. Yung taba. Magaling kang kumain ng taba ng baboy, taba ng baka, taba ng manok. Tapos iinom ka ng tubig na malamig. Sige. Halimbawa, yung baka, pinakulo mo. Ilagay mo sa rep. Hindi ba ang tigas ng mga taba niya? Di ganun din po sa inyo. At pag hindi na kayang durugin nyo ng mga mechanism ninyo, yun ang nagsisilbing tayo na po. Tayo na. Yan, may tip na si Espiritong Banal. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka kaunti, saganang hain, ano? Pagka marami, kaunti ang hain, ano? Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka tulad ni baby, hangin lang yun. Allergy. Nagbabara. So, maninikip ngayon ang dibdib mo.
Diba? Pag halimbawa, may asthma allergy kayo, hypoallergy, skin allergy, no? Ano ang dulot nun? Mahirap. So, kailangan madurog ang allergies. Ano? Hindi allergy, allergies. Dahil marami na eh. Allergies. Eh kung halimbawa, allergic ka sa ano? Sa pera. Hindi ka rin kontento sa konti. Dahil allergic ka na eh. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Mga God at Caps na nagsakripisyo para gumawa ng arko sa pakikiisa, pakikitungo. Bilang tayo po'y Katoliko, siyempre po makikiisa po tayo, no? Bagamat sabi nga po, hindi naman sinasamba ang rebulto. Ngunit bilang pakikiisa, talagang kailangan po, dyan po tayo hindi po ba halimbawa, isang korporasyon, lahat ng kasapi doon, makikiisa. Ganun lamang po yun. So yung tumitiwalag, yung tumataliwas doon sa kagustuhan nun, hindi po siya kasapi. Tama po ba? So, ang nangyayari po, dahil tayo Katoliko, makikiisa lamang tayo doon sa subalit. Yung pakikisa po natin dahil pakikisa, gawin na po nating tapat at totoo. Yung huwag napipilitan para maging masaya sa pagtupad, pagganap. Kaya yung mga napiling mga magsasagala, maging press na kayo ngayon at para bukas ay relax na kayo, beauty rest kayo ngayon, matulog kayo para hindi maluwak ang mata nyo at ihanda na ninyo ang inyong mga paa. Ako sisilip lang sa inyo, hindi ako makikipagparada. Ano po? Siyempre po, may mission din po ako bukas na ay makahabol ako. Makahabol ako. Buhay ang ating, siyempre po, no? Kayo naman, nakita ko na maganda na. Kaya, titingnan ko naman kung anong ikagaganda nung aking dadalawin. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung makakabuti po at kailangan ako'y pumunta, sisilipin ko nga kayo pero hindi ako paparada. Hindi ako po presisyon. Kaya paumanhin po, salamat mga Kaps, mga alagad, salamat sa naghandog ng mga bulaklak sa karo po at sa mga nag-recycle, ng mga gumawa ng recycle, mga use. Mahirap talagang mahirap. Pero alam niyo po ba, salamat sa Ama, hindi natin nararamdaman yung hirap, ano?
sapagkat sama-sama, bayanihan, dahil ang Diyos ay buhay. Maraming salamat sa inyo sa pakikipagbayanihan ninyo, makikisa ninyo, pagsuporta sa ating payak na gawain. Payak po ba gawain natin? Payak tayo sa pananaw ng tao, ngunit sa Diyos ay sagana tayo, no? Sagana tayo sa pag-umapaw na galak ng dahil siya ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya dapat kayong tatlong Maria, lalo pa kayong gumanda. Itong mga tatlong Maria na ito, silang gusto kong magsagala eh. Kaya lang, kaya lang baka murahin ako. Sabi ko, pag inayusan ng mga ito talagang, gaganda talaga kapatiran, Divine Mercy, ano po. Pero alam niyo po ba, ang daming maganda sa kapatiran. Kaya lang po, pag nagprosesyon kayo lahat doon, nagsagala kayo lahat, baka kala nila, pinaparada natin yung ganda. Ano po? Mga minamahal, kumusta ka na kapatid? Tingnan mo nga. Nako! Sino ba magsasabing hanggang ngayon buhay ka pa? Purihin ang Ama. Tingnan mo nga, ilang taon ka na rito. Hindi pa ginagawa itong dambana. Ilang taon na itong dambana? 7 na. Magwawalo na ba ito? Magwawalo na ito sa August. Sa Makatwid. Nasa 9 ka na siguro taon, ano? Ay, 9 na taon buhay ka pa hanggang ngayon. Tingnan niyo po, ba't po ganon? Eto lang po ang masasabi ko sa inyo, no? Katulad nung itinawag sa akin, yung tinext sa akin, ang sakit noon ay Alzheimer. So ngayon, ibang sakit. Ibig sabihin, totoong-totoo, ang Diyos ay nakababatid ng lahat at siya po ang totoo. Halimbawa po, kinatatakutan mo, sakit mo'y ganon. Hindi naman po yun ang ikinamamatay mo. Ano po ang dapat mangyari? Lagi kayong dapat ay may pag-asa at galak sa puso nyo na huwag nyo kinatatakutan ang ganito at ganon, sapagkat ang Ama ang siyang dapat asahan sa inyong buhay. Siguro po kung ako paghiga ko, ang iisipin ko, ano kaya ang pambayad namin sa kuryente sa isang buwan? Naku, naubo na ako sa kakaisip. Baka po bukas hindi na ako maglilingkod sa inyo. Pero alam niyo po ba, hindi ko na iniisip yan kasi hindi pinaisip ng Ama Pero salamat sa Ama. Patuloy ang pag-ikot ng electric fan, patuloy ang daloy. Kala ko po ba kapo kung hindi kayo nagpapabayad? Kala ko po ba hindi na kayo tumatanggap? Hindi kayo tumatanggap? Bakit? Kaya nga sa tuwina naman. Kaya lang magagalit yung iba hindi nakakaunawa. Kala nila pinagyayabang mo, sige, tumayo nga ang nagbayad sa inyo. Totoo naman po, wala namang nagbayad paano nakakaraos paano Pati ba naman yun, inuurirat? Ano yan? Ano yun? Tax? Magbabayad kami ng tax? Wala nga kami sweldo para ka pang BIR na napakagaling magsuri, wala ka namang binibigay. Ano? Hindi po. Ito po itapatan at ito'y pakikipagtotohanan. Ba't nga po ba pinahihirapan ang isip ng taong ganun? Hindi po ba tayo'y lingkod ng Diyos at tayo po'y naglilingkod sa Panginoon? Sige po. Halimbawa ito naglingkod. Hindi siya kumain ngayong gabi dahil wala siyang makain. Yung Diyos ba pinaglilingkuran niya? Ba't hindi siya pinakain? Sa palagay niyo kaya maglilingkod pa rin bukas nalalambot sa gutom. Kung kumain naman siya at hindi siya naghanap buhay, sino nagpadala? Hindi naman siya nanghingi. Hindi naman siya nanghiram na nanlokong, pahiram nga, bukas bibigay ko, hindi naman bibigay. Pautang nga sa Makalaway, babalik ko, hindi naman binigay. Tingnan nyo nga po, sino nagpapakain? Ang Diyos. Paano paraan? Paano po ba nagbubunga yung halaman nyo? Hindi po ba siya nagbibigay paraan?
Paano po ba sumisibol ang mga bunga ng halaman? Hindi po ba siyang may paraan? Ganun din po yung naglilingkod sa kanya. Ba't pinagtatakan mo? Naku, kala ko ba, hindi nagpapapay dyan, ba't may kotse na? Marami na po ako nakulimbat Para matuwa. Sige. Marami na ako nakulimbat. Buhay ba ang Ama? Ba't naman po hindi ako magkakakotse? Kada buwan ay meron akong income. May income ako. Kaya lalo na kayong magputok ang butse. May income ako sa Diyos. Sino Eka? Pati ba naman yun, uriratin mo, bakit papalitan mo ba siyang magbayad? Baka pag inala mo, hindi mo naman siya tutulungan. Po, Kuncheng, kala ko nga bang hindi ka tumatanggap, ba't yun tinanggap mo? Sinungaling ka. Pag sinabi mong tinatanggihan mo yung grasya, nasa harapan mo na. Tama ba? Kaya lang naman, di ko lang maisubo yung kotse. Nandyan na. Tatanggapin ko. Pumapasok sa garahe ko Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Mali na naman yon. Bahala kang pumutok ang butsimot, sumakit ang ulo mo. Basta ako'y natutulog ng mahimbing, sapagkat walang nakakalam sa buhay ko, kundi ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Abay, bakit ko po ba pasasakitin ang ulo ko diyan? Pag sumakit ang ulo ko diyan, naging tawa ko. Dahil hindi po pinasasakit ng Diyos sa kakaisip ang isip ko, abay, hindi nga po ako sa tao, kundi sa Kanya ako. Paghiga ko, bahala kayo nag-iisip na, bahala ko ba bahala makibit-kibit ang bibig mo. Basta ako'y masaya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Bateka, bateka karami ng sangkis noon. Bateka karami niyang sangkis. Siguro, ang daming nagbigay. Ba't anong magagawa ko po? Pinapasok na lang sa bahay ko yon. Alam nga namang, hoy, saan galing sangkis na ito? Balibag ko nga. Hindi naman pwede yon. Di siyempre, nandun na sa bahay ko Wow, salamat Ama sa sangkis. Ano gagawin mo? Kakamkamin mo yon. Hindi. Siyempre, Panginoon, pabatid mo sino bibigyan ko. Anong magagawa ko kung blackout ako sa ibang pangalan at yung ibang pangalan ay naririto? Yung hindi ko nabigyan, sorry na lang. Pero yung nabigyan ko, huwag kayo sa akin magpasalamat sa mga anghel ko. Sino po sila? Lihim nga binigay, kaya nga dinala doon sa tahanan ko gusto mong alamin? Tanong mo ang Diyos. Tanungin mo ang Diyos. Ba't siya po, Kunchik? Kabango. Di yata nawawala ng pabango. Anong magagawa ko? Kahit ako saan umutot, amoy pabango. Buhay ba ang Ama? Aba, wala po akong magagawa. Gusto mo ng lahat ng uri ng pabango? Abay, pumunta ka sa akin doon sa basura. Tingnan mo yung mga bote ko. Kaya lang wala nang laman. Bakit po, Kunching? Sadya pong inipon ko yon. At kapag ako po ay nalulungkot, sabi ko, ba't ako malulungkot? Nung hindi ako naglilikot sa Diyos, hindi ko kako alam yung pabango na yan. Hindi ko alam yung pabango na ito. Hindi ko alam pabango na ito. Pentahin ko nga sila. Palagay mo ng ganito lang yan. Palagay mo ganito na lang yan. Diyos ko, walang nawala sa akin. Tubo ako. May basyo ako. Ng pabango. Nung sabi ng Ama, anak, alisin mo na lahat ang walang laman at lalagyan ko ng may laman. Tinapon ko po lahat. Abay, naniniwala ako sa Diyos ko Nagtitiwala ako sa Kanya Kaya nang alisin ko yung mga walang laman dahil kaya nilagay ko yon, wala ako hindi display doon. Tinipon ko yung bato, bote. Ngayon may laman na. Aba, Diyos ko, dami pala. May pumasok. Ay, marami kang na po kong check. Aba, siguro ang dami. Aba, ano magagawa ko? May nakakita. Wala ako noon. Apo, gusto mo ba noon? Doon dumating, dala iyon. Gusto ko ba yon? Maglingkod po kayo para hindi kayo nagtatanong. Kung gusto nyo maglingkod, sigurado. Anong gagawin namin? Manggagamot kami tulad ng sayo. Hindi lang po sa paglilingkod ay manggagamot.
At hindi lamang sa pangangaral ang paglilingkod. Ang gusto ng Panginoon, ibig mo sabihin na po, Kuching, totoo ka, totoo ka. Bayro ako sa iyo, ayoko sa iyo. Bata po, Kuching, gumaganyan ka pa, gumaganon din siya gumanon din ako. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Ay, nako, mga mahal. Kala ko naman, sabi niya, kala naman niya, hindi ko nakikita kahit nakatago siya. Nakikita ko kaya, naku, kakatatanga ka ng mga tao na yan. Ano ba yung ginugusto dyan kaya po konching-konching na yan? Sabi naman ng mga, sige, kutsain mo pa. Habang kinukutsa mo, padadagdagin ko pa yung mga sasakyan dyan. Buhay bang ama? Aba, ayun ang nangyari. Yan po ang istorya ng gawain ito. Sabang kinukutsa ka, lalong nadagdagan yung mga, kaya nga nababalita ay, mayayaman ang mga tagasunod ni Apo Concheng. Ay, mayayaman yung mga pasyente. Ay, Diyos ko po, sana ko rin yumaman na rin. Ano, mga minamahal na kapatid, hindi po ito kwentong kutsero. Kung sa pamilya tuloy ang nasabi. Kung sa palagay ng iba, malilin lang nila ang spirito. Abay, hindi po. Ako'y nananahimik. Pero, ang tenga ko'y malawak ang naaabot. Ako'y nakapikit. Pero yung mata ko'y mahabang napapasyalan. Kaya lang po pinid ang bibig. Pinid. Mga mahal, ganito lang po yan Kumisan, kung kailangan na magsiwalat ka. Subalit sa pagsisiwalat, siguraduhin mong walang galit ito. Sapagkat kapag sinabi mo sa kapwa mo, wala akong galit, pero totoo niyan nang makatalikod ka, ay sino dinaya mo? Hindi ba nakita ng ama mo yun? Siya pa naman ang tinawagan mo, Panginoon ko, Diyos ko, na pinaglilingkuran ko pagkatapos masama ang loob mo pala. Ay, alam niyo po kung anong sikreto? Anong sikreto? Aba, sabi ko nga kanina, habang kami pinakakain sa hotel sabi ko doon sa apo ko, yan lang kakainin mo. Kumain ka ako. Kasi bayad na yan apo Kahit yan lang kakainin mo, bayad na yan lahat. Sabi siguro kung nakarinig na waiter, walang iya pala kahit babae na. Nakatotoo lang naman po ako, di ba? Anong masama doon? Totoo naman sinabi. Ang kinakain niya yung mga chichirya ba na, ano ba tawag doon? Diyos ko. Tingnan mo, anak, chismis yan, chismis. Marami ka magagalit niyan. Abay, tingnan niyo po. Abay, binibili ko yun Sabi ko, bakit hindi ko? Ayan, ano po ibig sabihin yan? Kung kayo nasa Panginoon, kung kayo nasa Espiritong totoo, pag hindi tama, sasabihin nyo, ba-blackout kayo. Nagtataka naman po ako, sabi nila, nasa Espiritu sila, ba't buga ng buga? Buga ng buga. Apoy na pala nilalabas na nakakamatay na, hindi na makakabuo. Mga mahal, pakatandaan po ninyo. Bakit ko po sinabi yan? Bakit ko po kinuwento? Kung batid nyo lamang po kung gaano katapat ang Diyos, kung gaano siya katotoo, kung gaano siya kabuti. Hindi naman ngayon naglingkod kayo, ngayon din makikita mo yung ganti. Hindi naman ngayon tumalima kayo, ngayon din makikita mo yung salita niya. Hindi ngayon sumunod ka, ngayon din patototohanan niya. Mayroon pong mga salita siya na taon ang binilang bago nangyari. Ngunit dahil nakita niya yung katapatan mo, patuloy ka namang naglilingkod na hindi mo na naaalala yung mga sinabi niya. Isang araw nagugulat ka, aba sinabi ito Eto na ngayon. Sapagkat bibigyan ka niyang pangunawa at ibabalik niya sa iyo yun. Anak, di baga tinuran ko ito, bagamat nalimutan mo na ako hindi nakakalimot. Subukan po ninyo.
subukan po ninyo at sasabihin sa inyo ng kapwa nyo, kapag nagawa ninyo, ang sinabi ninyo, totoo pala ang sinasabi ng Diyos ay buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Totoong-totoo po. Kaya nga, sa kabutihan ng Diyos, ang lahat ng paraan ay binibigay po niya. Kung paano siya makikilala, kung paano siya madarama, at yung totoong humahanap sa Kanya, ang totoong naghahanap sa Kanya, nasusumpungan po siya, nararamdaman. At hindi ko po kayo pipilitin at hindi ko kayo pupersahin sapagkat totoong-totoo po. Ako rin naman ay hindi pinilit ng Diyos. Paano ko kayong pipilitin? Ako rin naman po, hindi naman ako pagdakay ganito eh. Nagsimula rin po ako sa walang alam. Ngunit, nang naramdaman ko po ang Panginoon at nakita ko yung kanyang kahiwagaan, ay natakot na po akong tumalikod. Kaya, pag may tumatawag sa akin, sabi ko, Panginoon, paano kung sisiwalat sa Kanya? Na itong pinagdaraanan niya, na ito'y pinagdaanan ko na rin po eh. Ngunit paano kung ipagmamagaling? Kung ikukwento ko lang po lahat sa inyo, ang pinakitang kahiwagaan ng Diyos sa akin, na tunay na napatotohanan ko walang gamot, gumaling. Eh, baka po maraming magalit sa akin. Baka ang akala nila ay ayaw kong magpainom ng gamot. Eh, sino pa nga po ba ang bibili ng gamot na maniniwala lahat? Hindi naman po pwede yun eh. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi po lahat pwedeng uminom ng herbal. Sapagkat hindi po talaga po pwede. Dahil ito pong pag-inom ng herbal ay pagtitibay at sakripisyo. Unang-una, maghahanap ka ng dahon, maglalaga ka, at kung matabang kang uminom, kakarampot ang pag-inom mo, nakaisang baso ka, 2 baso, ayaw mo na, eh mahirap po talagang lagukin. Eh sa katotohanan lang naman po talagang mahirap. Ngunit paano mong napapagaan? Dahil yung pagbabago ng Diyos sa isip mo, sa puso mo, na yung pubang pandama at yung paglasap ng bibig mo. Kaya nga, subukan po ninyo yung bata. Pag ayaw niya, hindi niyo mapilit. Eh kayo rin po'y galon. Pag ayaw niyo, hindi kayo mapipilit. Ngunit ang bata, pag inuto mo, di po ba nakukuha mo? Pero mas mabuti pa nga ang bata, nauuto mo eh. Pero yung matanda, katanda ko na kanari, utu-utuin mo pa ako. Tama po ba? Kaya naman tingnan niyo po, sino po mas madaling gamutin? Bata, matanda? Magandang umaga po sa gabi nito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po eh, katulad kanina, sabi nung apo, sabi, pinakita yung paa. Tingnan mo mama oh, wala na yung sugat ko. Pinagaling na ika ng Panginoon oh. Nagulat po ako. Eh, ba'y kakulit ng apo ko na yun, patakbo-takbo lang, abay alam niya pala yun. Sabi ko, kasi po kagabi, ma, may sugat ako, paano yan? Eh, natusok po doon sa ano, ba, kalalim ka ako, may butas. Eh, kanina po, nag-swimming. Sabi niya, eh, dehinipan po, na niya. Oh, bukas, wala na yan. Aba, kanina, sabi niya, oh mama, oh, wala na, oh. Galing ano? Sino magaling ka ako? Panginoon. Ay, Diyos ko, mabuti pa yung mga bata. Ano po? Nakikita nila yung kagalingan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Yung matanda, ang dami ng himalang naganap sa buhay nila. Sabi pa, matutod ko. Tulog ang isip, tulog ang diwa. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, mahaba na po ba? Parang nakakulong-bahaba ka na. Eh, hindi ko po ba alam, parang binawi naman yung paghihintay ninyo, no? Eh, nainip na po ba kayo? Sa totoo lang po, bilang tao, sabi ko, Panginoon, kung masyado na pong huli, hindi na po ako magsusuot ng sutana, ganito na lamang po ako. Sabi ko, ngunit at pasubali, hindi. Magsuot ka, anak.
Kaya po pala hahaba, ano? Sigurado kung kanina ay nakasuot ako ng taong natural. Nakamaon po ako kanina, tsaka yung t-shirt na binigay sa akin ng mga tinunguhan ko eh. Ade, sabi ko, aba, makikita nila ako sa internet, mumustra, nakamaong ako. Sabi ko, Diyos ko, tama ko, kung kalooban mo pong ako'y makaabot sa kanila, hawin mo po ang traffic na ito, hawin mo po ang mga single na ito, nagkakanda, ano, purihin po ang Diyos, napakabuti ng Ama. Dakila po siya. Gusto niyo po bang makagawa ng mabuti? Talagang ang puso niyo ipagnanasang maglingkod? Hilingin niyo po sa Kanya at ipagkakalob niya. Yun po, yun ang pinakatotoo niya. Gusto niyo po bang maglingkod? At hindi ninyo kaya bilang tao? Hilingin niyo po sa Kanya. Siya po ang magbibigay. Magpakatapat, magpakatotoo lamang. Huwag napipilitan, huwag pakitang tao lang. Magandang umaga po. Pagpalain kayo. Hoy, mga anak, salamat. Basta, ang halaga po, alam niyo po, sabi ko, Panginoon, pag-alabin mo po ang mga puso't damdamin ng mga anak mo na mga nanghihina sa pananalig sa iyo, pananampalataya, sapagkat hindi ka lubos madama. Kaya anumang pong uring relihiyon siya, kasama siya, sapagkat ang mga anak niya lahat, hindi yung, Panginoon, yung kasapi ko lamang. Abay, pag nanalangin kang kasapi mo lang, parang sakit ka naman. Kailangan buong mundo. Panginoon, pag-alabin mo ang mga anak mo na nanghihina sa pananampalataya, pag-alabin mo po ang pananalig nila sa iyo. Sa gayon, upang maramdaman nila ang pagkilos ng iyong Espiritu na buhay dito sa mundo. Kaya kayo po, maaari nyo ring idulog yan. Marami pong maaari kayong gawin sa kapwa nyo tao. Maaari nyo sabihin, Panginoon, pag-alabin mo po ang pananampalataya ng aking kapwa. Para na sa gayon, magkaisa kami sa isang tuntunin at layunin mo na kami maging isang tapat na anak mo. Maganda po bang panalangin o hindi? Subukan po ninyong gawin. Huwag kayong maging makasarili at bibigyan kayo ng paraan ng Ama. Muli po sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawang bawat isa sa inyo, mag-alab ang galak at kaligayahan na madarama. Sa gayon patuloy kayong aasa, ang Diyos Ama ay puspos ng biyaya at pagpapala, hindi lamang ng material, hindi lamang ng mga bagay, kundi ng Kanyang kadakilaan, kabanalan, at pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng kapuspusan ng liwanag ng